cliche o pag-iisip na nakabase sa isang study na ginawa sa Pittsburgh in the US na mali. Tama ang kanilang conclusion. First generation nag-start, second generation expand, third generation nira. Pero ang hindi nila pinakita, yung detail. From the second generation to the third generation, bago nasira yan, that was about 8 years. Oh. In other words, kung titignan ko naman yung mga client ko ngayon, marami sa kanila, nasa fourth generation na lalong lumalaki pa. If the foundation is... Values na naman. Oo. I don't care what generation you are in, you can grow the business. Kung mali naman ang foundational values, second generation, first generation na, patay na yung business mo. So, that is one thing you have to put in context. Okay. Pero ito yung sinasabi mo, first, second, and third, very true yan. Doon sa mga maling philosophy ng magulang. Ano yan? Number one, dahil galing ako sa hirap, hindi ako makapapayag ni anak ko'y makaranas din ng hirap. Ang sagot ko sa kanila, congratulations, you just destroyed your children. Kaya ka nga umasenso, galing ka sa hirap ngayon magaling ka na lahat, gagawin mo komportable yung anak mo, paano matututo yan? Tama. Second is, i-refute ka rin yung philosophy ng mga turo sa bahay na hindi nilalabas. Dalawang klaseng tao lamang dito sa mundo, yung manloloko at yung niloloko. Kaya anak, mas mabuti na yung ikaw yung manloloko. Nagtataka ngayon ng magulang mo, buhay pa sila, niloloko sila Ayan ang tinuro. Values. Di pag nag-business siya, lolokohin niya yung customer niya. Pag nag-partner siya, lolokohin niya yung partner niya. Bumabalik, mali ang turo. Ang turo ko nga sa aking mga anak ay, hindi na balilugi tayo, huwag lang masira yung reputation natin. Bawiin natin, pera lang yan Pero pag nasira ngayon yung pangalan mo, sarado na yung mundo. Grabe. So, yung mga bagay na yan, nuances na maliliit na bagay. Yung entitled. Siyempre, si tatay, nanay, galing sa hirap. Makikita mo yan sa mga, kahit na pag-usapan natin ngayon, mga malalakas kumita ngayon sa online shopping, saka yung mga TikTok na yan. Sabi ko nga sa kaibigan ko, nagsishare kami, sandali na lang ang success niya, babagsak na yan. Bakit? Kumikita nga na milyon-milyon. Ngayon, puro show na ngayon sa YouTube, TikTok, lahat. Nung nag-umpisa ako, pinagtatawanan ako ngayon. Pero tignan mo ngayon, happy na ang suot ko, mga brillantes pa. Formula for failure. Bakit? Umpisa na yan. Bakit? Na-entitled ka na Ginawa mo lang yung rags to riches story mo ngayon as handle mo, but you're actually bragging about yourself. Ano sabi sa Biblia? Pride comes before destruction, a haughty spirit before a fall. Umpisa na yan. Mali na ang values. Kung gusto mo patagalin yan, ayusin mo yung values mo. Hindi dapat ganyan. So, yung entitled na yan, lalo na pag nakapag-inherit ngayon ng negosyo, ayan na, sisirain yan. Kasi hindi niya alam, behind the success is a process. Okay, biggest money mistake na nagawa mo na pwedeng matutunan ng iba para hindi nila maulit? Too trust. Trusting without due diligence. Laking pera na wala ako dyan So, biggest money mistake ko, hindi ko nakinig sa misis Oh, again, yes. Oo. At saka yung misis, magtagal nang nagsasabi, parang hindi yata, may something is off with your partner. Parang mali ang ginagawa niya. Ako naman, ay huwag mo lalusunin yung isip ko. Dapat positive mo positive. Yung positively backtrack. Niloko ko ng partner ko. So, kailangan may due diligence ka pa rin. At makikinig ka dun sa mga taong pwedeng pagkatiwalaan na i-correct ka. So, that's the biggest money mistake. Best investment you have made in your entire life? Family. Hindi lang education. Daily education, formal education, and ito daily education. Kaya ngayon, nung sinabi ni Hannah, Dad, gusto ko mag-aral ng fashion design. Binil, go, balik, Dad. Maganda yung Fashion and Arts Academy in San Francisco. Pagbalik, di ba? Laki ng gastos, sacrifice kami ni Mrs. Pagbalik, eto na, makakabawi na kami. Dad, maganda yung Paris. Di ba? Bumalik Where is she now? Kita mo yung clientele niya, puro dun sa society there. So, it's the best money making island. Got nothing to do with physical money. It's had everything to do with the intrinsic value that money can buy. Ito naman.